Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Eto, nandito na naman tayo mga kabayan para magbigay na naman tayo ng ating opinion, no, at reaksyon patungkol dito sa nangyari mga kabayan, no. Napakatagal na mga kabayan itong napakatagal ng usapin mga kabayan. Ilang araw na ang lumipas at napakamatunog pa rin itong mga bycam no, na blanco mga kabayan. So dito mga kabayan ay mapapansin nyo na talagang kanya-kanya ng iwas pusoy, mga congressman, mga kabayan, iwas pusoy na etong Malacanang mga kabayan. Sinasabi na hindi sila mananagot mga kabayan, wala silang pananagutan. Oh, kita mo. Ngayon, sino mga kabayan ang mananagot diyan kung ang mga congressman iwas pusoy na rin, no? At iwas pusoy din ang Malacanang. Tapos ngayon mga kabayan, merong issue no, na balik issue mga kabayan ang ICC at Interpol na mga kabayan, na ba? Kita mo? Oh, ito pa mga kabayan, isa pa din itong matindi mga kabayan na nangyari, no? Itong nahuling Chinese na sinasabing spy daw mga kabayan, no? Chinese spy kasi may nakitang mga gamit doon sa kanyang sasakyan na mga equipment, no? Na may mga database mga kabayan, yung mga memory, no? May mga memory na nakita doon na pwede mong ma-order mga kabayan sa Amazon o sa Lazada, mga ganun mga kabayan. At yun ay pang-spy na daw mga kabayan. Yan ang sabi, no? At ang sabi ng isang pakikinggan natin ano daw yon, hindi muna tinanong, no? At ang sabi doon ay failure of intelligence ng Marcos administration. Kita mo mga kabayan, kung ganon ay talagang nilalagay tayo mga kabayan sa alanganin, no? So siyempre mga kabayan, bago tayo magpatuloy at pakinggan natin tong balita na to, konting request lang sa inyo mga kabayan, kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, at kung hindi kayo nagla-like mga kabayan, mag-like na kayo at mag-share, magbigay din kayo ng inyong comment dito sa ating pag-uusapan na to. So pakinggan natin mga kabayan itong balita na to. Nahuli ang otoridad at sinasabing espiya daw ng China or Chinese spy. Namu po, meron pong naging pahayag dyan si Ma'am Teresita Angsi ng Kaisa para sa Kaunlaran, at makakasama po natin siya ngayong gabi. Ma'am Teresita, magandang gabi po. At Marvilando, kasama po si MJ Mondiar. Reading, ma'am. Magandang gabi naman po sa inyo. Opo. Ma'am, para sa kaalaman po ng lahat, ano po ang inyong impormasyon na natanggap nyo po rito? Kasi itong sinasabing Chinese spy na si Deng Yanqing, at nabasa ko nga po itong inyo pong naging statement, ay parang nagsasagawa lang sila ng para sa road testing project dito sa bansa, para sa road mapping, para sa mga smart vehicles. Ano po yung mga impormasyon po na inyo pong alam po? Tapos mga kabayan, napagbintangan na Chinese spy, yan ang sabi dito mga kabayan. Kasi nga naman nakakita ng mga data, yung mga hard drive mga kabayan doon sa likod ng sasakyan, wifi, no, internet. Sus Mariusip mga kabayan, yan pala na may kontraktor. Kontraktor na tuloy natin mga kabayan. Ukol dito, ma'am. Ganito po yun, dahil isang linggo na nahuli yan si Deng Yanqing. Hindi siya makausap ng asawa niya na taga Zamboanga, no? Hindi rin siya makausap ng Chinese embassy na humihingi ng consular visit. So, ang nangyari, tumawag yung family niya from China sa akin, no? At sinasabi, paano naging spy ang itong kapatid ko, nakausap ko yung kapatid, no? Nagtatrabaho lang yon, no? Parang road mapping, yung parang for smart vehicles. Kuyari, taga China ka, taga Beijing, pupunta ka ng Manila, hindi ka marunong mag-navigate, gagamitin mo yung China navigation, yung Taohang na ginagamit. Equivalent noon, Google Maps, no? Nakikita naman ninyo siguro yung mga umiikot na sasakyan ng Google Maps na nag-a-update lagi ng kanilang map. Tapos mga kabayan, nag-a-update lang pala mga kabayan ng Google Map, Tapos napagbintangan, no, na Chinese spy. Ano kayang nakain nito mga kabayan? Baka gusto lang nilang gumawa ng issue mga kabayan, no? Para matabunan, no, itong bycam na blanco-blanco.
Pero alam niyo mga kabayan, nakakabahala to, no? Kasi yung Chinese yung nagsasalita mga kabayan sa China, nagpahayag ngayon, no, na tigilan na ng Pilipinas, no? At wag dalhin, no, sa gulo mga kabayan. Kasi kita ninyo, no, paano kung halimbawa sa mga Pilipino, no, na nandun sa China, ginawa tong mga gantong bagay, 'di ba? Nasabihin spy din, 'di ba? So paano na? Di kawawa naman mga kabayan yung Pinoy na nandun. Baka tayo manggagalited, lalo tayo magagalit sa mga Chinese na alam niyo mga kabayan, ito ay parang tactics, no, ng administrasyon, no, para kung sakali mga kabayan na magkagulo ay di-extend ang pamumuno ni Bungit or di kaya lalaya sila sa Pilipinas mga kabayan. Bahala na kayong mga Pilipino kayo. Bahala na kayong mga utu-utu kayo. Paniwalang-paniwala pa rin kayo. O kita ninyo mga kabayan, false accusation, yan pala yung nagtatrabaho lang at kontraktor na pagbintangan ng Chinese spy. Pinauso-uso nila mga kabayan yung Chinese spy na yan. Yan yung mahirap kasi mga kabayan. Ay okay lang sana, no? Kung yung mga gamit na yan yung mga high-tech, no, na talagang pang spy, kahit hindi na mga kabayan mag-spy pa isipin ninyo mga gobyernong network, no, kita nyo na government na yan mga kabayan, yung cyber security ng Office of the President na-hack mga kabayan. Kita ninyo, yung sa AFP na-hack. Kailangan pang mag-spy ng ganyan. Yun nga lang mga data doon mga kabayan, napakarami nang nakuha. Naka-online mga kabayan, inilabas sa online yung mga importanteng mga documents nila doon. Kakailanganin pa ng China mga kabayan na mag-ikot-ikot. Napakahina talaga mga kabayan ng ano na to, itong mga padali na to mga kabayan. Hindi naman tayo sa nagmamagaling, pero pansinin ninyo kung ang China mga kabayan ay maglalagay ng spy, sa high-tech mga kabayan, kita nyo yung mga drone na yung nakikita sa karagatan na nakuhanan mga kabayan ng video ng isang mamamangka. Kita ninyo, doon pa lang mga kabayan na yung drone na yon na sumisisid sa ilalim ng tubig na parang submarine. Ayun ba mga kabayan, hindi rin pang spy? Yun mga kabayan, pwede pa nga yung pang spy di ba? At least yun mga kabayan, medyo high-tech at saka grabe yung gamit nun. True yung satellite. Or di kaya naman mga kabayan, magpalipad ng drone sa taas mga kabayan. Makikita rin niya kung saan yung ito yung lugar ni Nabungit na pwede nating bagsakan ng ng ulan mga kabayan. Sus Mariusip talaga tunay. Tuloy. I think yan yung sinasabi ng kapatid. Ako, I have no way of verifying, no? Ang sabi ng kapatid, malayong-malayo sa spy equipment yung dala ng kuya ko, dahil kung spy yan, dala niya sa sarili niyang sasakyan yung mga equipment na ginagamit niya pang spy, di ba? Sabi niya parang it's so far-fetched, na mangyayari yon. Ang dala niya mga simple lang na commercial na klaseng router na ginagamit talaga sa road mapping. May kinuwento siya na 10 kilometers, gano'ng katagal yung takbo mo. Kasi nga, you should know the road condition. Malalaman mo ngayon yung kung gano'ng kabilis yung map mo maitatakbo yung 10 kilometers. So yun, ang sinabi sa akin, I have no way of verifying, pero sabi ko, yung mga nag-iimbestiga, tingnan naman ninyo yung equipment. Parang nagbigay agad kayo ng conclusion, chinek ba ninyo, kung totoo ba yung mga accusations na ganyan? Kung may mga Pinoy sa ibang bansa, ma'am, mga OFW, pag nagkaroon sila ng nahuli sila kung ano man, di po ba tinutulungan agad yan ng ating konsulada, ng ating embahada? Tama. Pero sa nabanggit nyo po, yung embahada ng China ay hindi maka-access dito sa kanilang citizen? Lumapit na sila sa DFA, lumapit sila sa Department of Justice, hindi pa rin sila pinayagan ng consular visit, at nalaman ko doon sa kapatid na tumawag yung kaibigan daw ni Tang Yuanqing at sinabi na he was badly tortured. Tapos tayo nito mga kabayan. Yan yung problema, Yan yung problema mga kabayan,
uso pa rin yung mga torture na yan, no? Palibas at may Chinese, mga kabayan. Siguro, no? Pag initan nyo yan, yung Chinese kasi, mga kabayan, galit mga kabayan si Bungit kasi mayroon siyang ginawa, mga kabayan, na katarantaduhan sa China kay Xi Jinping, no? Meron isa mga kabayan na naglabas ng video na kung saan, yan pala, si Xi Jinping, mga kabayan, ay nangako, no? Kay Bungit ng mga magaganda, no? Na kung saan, parang para matuloy, mga kabayan, yung mga program na dati ni PRRD. Kaso ang ginawa nito, mga kabayan, ni Bongit, no? Ayun, binaliwala niya, mga kabayan, yung napag-usapan. Kaya pala ganyan, mga kabayan, na mainit ang China sa atin at talagang hindi na inano, mga kabayan, ni Bongit inonor yung kanilang napag-usapan. At ang pangalawa, pinasok, mga kabayan, yung mga kagamitan ng mga Amerikano. So, kaya nagalit, mga kabayan, si Xi Jinping. Tapos ngayon, mga kabayan, ginaganto dyan sa Pilipinas, mga kabayan, yung mga Chinese ko. Tapos tayo nito, mga kabayan. Maling-mali itong padali na to, mga kabayan, ng administrasyon. I do not know. I'm not jumping to conclusion, pero bakit hindi ninyo iharap sa Chinese Embassy isang linggo na? As of today, no? Exactly 1 week nang nahuli ninyo yung taong yan, ano, at nasampahan ba ng kaso, no? At hindi man lang ninyo payagan na meron siyang representation, no? Lilipad bukas ng umaga yung asawa niya from Zamboanga, no? Na worried. Iyak na iyak yung parents, no? Nitong si Tang Yanqing. At hindi naman siya yung sinasabing iniisip nila ng mga POGO workers. Kaya 10 taon na dito, nagkaanak na nga dito yung taong yan. Kaya parang ano ba nangyayari? Pinipilit ba ninyo mag-away talaga ang China at Pilipinas at pinipilit ninyo yung ganyang make-believe ng mga spy story? Opo, nabanggit niyo po na 10 taon na dito sa Pilipinas. Saan po sila nakabase dito, ma'am? Kasi nabanggit niyo rin po taga Zamboanga. Mahigit na kinasal yata sila 2014, ano? So, yung asawa niya nakarating na rin daw sa China, no? Dahil nagkaanak nga sila. May isang panahon din na dinala sa China para makita ng magulang itong panganay na apo, no? Actually, the one and only na apo. Ang talagang base niya is Zamboanga. Pero pag ganitong may kinokontract siya, kasi contractor lang siya Pag kinokontract siya na magtrabaho, tatanggapin niya. So, naa-assign siya sa Manila, sa Luzon, sa Visayas, ganon. Tsaka maling-mali, no? May nagsabi na graduate daw siya ng People's Liberation Army na university. Hindi. Technical school lang. Zhejiang Technical and Vocational School. Doon siya nagtapos, no? So, ang layo-layo na sabihin mo, People's Liberation Army na university. So, parang nasaan yung intelligence natin kung ganyang information na ang nakukuha ninyo, panay false news. Yan yung problema, mga kabayan. Puro false news. Kumbaga, hindi nila, mga kabayan, na inaayos yung pag-iimbestiga nila at magko-conclude na agad. Katulad yan, mga kabayan, di ba? Naibalita pa yan sa mga TV, no? Pinakita doon na itong isang Chinese na to ay spy, no? At mga gamit, mga ganito. So, ibig sabihin, mga kabayan, ay talagang failure, no? Failure ang ginawa na to. Kung ngayon man, mga kabayan, ay talagang mapapatunayan na contractor, no? At hindi spy. Tunay ang ginagawa ng administrasyon, mga kabayan. Ay paano kung gawin niya sa mga Pilipinong nasa China? Ay di tapos ang Pilipino. Ay kita ninyo, ay parang tinuture pa daw, sabi nito, mga kabayan. Tapos tayo diyan. Siya, sige na, mga kabayan, hanggang dito na ulit ang ating video at see you sa susunod na video, mga kabayan. Ingat kayo, adios.